Hi guys, so sa nakaraang video, I told you the honest truth about data entry jobs na maraming positions ang nalusaw na dahil sa AI. And I know yung feeling na parang, Chad, okay, so what now? What do I do? So for today's video, we're going to talk about the 5 best VA niches na alam ko na the best in my own point of view, okay? Kasi baka mamaya may backlash sa inyo na hindi ko napili yung gusto nyong niche. So yung mga niches na kahit 5 years from now, I think there is still demand. So let's go. So kung nakita nyo yung nakaraang video ko, we talk about data entry jobs, tama? At kung nalusaw na ba ang mga data entry jobs because of AI? And the honest answer is, some are, pero hindi lahat. But here's the thing guys, the opportunity didn't disappear. Lumipat lang siya. At ngayon, I'm going to show you exactly where it went. So for today's video, I picked 5 VA niches at ito yung criteria ko para mapili sila. Una, beginner-friendly. Hindi kailangan ng degree, but you need a little bit of know-how and training to do this stuff. Pangalawa, may demand. Pangatlo, work from home compatible. Yeah, you can work anywhere you want. At pang-apat, maganda yung income potential. Yun yung apat na criteria na sinaalang-alang ko why choosing this 5 VA niches. So, let's go through each one. And nga pala, yung pagkakasunod-sunod, walang halaga yon. In any order to hindi porket nauna yung number 1, yun na yung the best. In any order. So, let's start with number 1. Number 1, Amazon VA. Guys, alam nyo ba yung mga nagbebenta sa Amazon? Yung parang Shopee or Lazada sa Pilipinas? Yung mga small businesses na may online stores? They are overwhelmed, no? Yung product research, listing optimization, customer service, inventory management, lahat lang yan, kailangan nila ng tulong. At yun ang trabaho ng isang Amazon VA. So, bakit ito yung number 1? Kasi 13,799 searches a month yung keyword ng Amazon Virtual Assistant. Yun yung pinakamaraming searches sa lahat ng niches sa list ko. So ngayon, tingin ko sobrang demand pa siya, no? Ang income, mga around $5 to $10 for beginners. At once na may experience ka na, around $15 to $25 kaya dito. So sa pesos guys, mga roughly that's 50,000 to 80,000 a month working from home. At yung tools na ginagamit dito, alam ko is yung Helium 10 for product research at yung Amazon Seller Central mismo. Both have free versions para napapractice din ng mga ibang gustong mag-try maging Amazon VA. So that's my number 1 on my list, Amazon VA. And at if interested ka sa niche na to, I have my good friend Jensen Go. Search mo lang siya sa FB, isa siyang Amazon expert or Amazon VA expert. Siya, for sure, matutulungan ka niya if you want to start on this career. So, number 2 naman is social media VA. Guys, this one is one of the most searched VA niches na sa tingin ko, iisipin nyo, medyo saturated na. Pero there's still demand pa rin sa social media. No, why? Because every business, restaurant, real estate agent, online shop, kahit simpleng negosyo lang, they all need someone to manage their social media accounts. Regardless may AI na na-develop for this particular niche. Kasi 'di ba, sasabihin ng iba kaya nga nila automate na ng mga business owners yan Pero sa tingin ko, the demand is still there at mahirap din ipagkatiwala sa lahat ang AI at kung may AI man, tao pa rin ang nagalaw para sa AI na yon. Sila pa rin ang nagpo-prompt or nag-strategize on how AI will work. At yun yung ginagawa mo bilang social media VA, no? Kaso nga lang, medyo AI-powered ka na. Nag-iisip ka ng content ideas, gumagawa ka ng graphics, maybe sa Canva or sa mga ibang AI tools like Higgsfield, no? Yung mga ibang, depende sa business, kung gusto nila, puro AI yung images nila, pwede kang pumunta sa Higgsfield, no? Or nag-schedule ka ng post, no? At sinasagot mo yung mga comments at DMs. Kumbaga, ikaw yung bosses ng brand sa internet, no? Ikaw yung nagmamanipulate ng social media kanya. Kasi nga, sobrang wala na silang time para gawin yon, no? Focus na lang nila magparami ng pera. At di ba malamang ginagawa mo na rin to sa sarili mong cellphone, no? Madalas lahat sa atin nagpo-post sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. And sayang naman yung oras natin kung doon lang natin gagastusin, no, or i-spend. So yung income nito is around $8-15 for junior or beginners and around $20 to $25 sa mga experienced strategists na talaga yung meron ka na talaga experience on your belt, yung may man-handle ka na talagang mga malalakas na brands.
At yung mga tools mo, pwedeng Claude for copywriting, Claude AI, strategy, no? Claude AI, pwedeng automation, Claude AI na rin, pwede rin Canva, at social media automation tools, depende sa client mo, kung depende kung paano niya ipapahiram sa'yo yung account. Kasi minsan ginagamitan niya ng Hootsuite, no? Yung Hootsuite, ano Hootsuite? Hootsuite ka dyan. Hootsuite, ang hirap kasi, ang hirap kasi banggitin. So, wait lang guys. Okay. Before we go to number 3, comment down below kung alin sa inyo yung gusto nyo, like social media VA ba o Amazon VA, or ano yung sa tingin yung susunod na sasabihin natin sa susunod na tatlo. Okay, number 3 guys is AI-powered executive VA. Guys, ito yung mga VA na nagtatrabaho directly with business owners, CEOs, managers, no, yung mga busy people na kailangan nila ng helping hand, no, sa kanilang calendar, email filtering, booking meetings, preparing reports. Basically, they need someone who can keep their life organized kasi sobrang dami nilang iniisip, no? Bakit premium yung niche na ito? Kasi ang kliyente dito hindi naghahanap ng cheapest, no? Hindi sila naghahanap ng cheapest executive assistants. Naghahanap sila ng reliable, yung reliable, and the reliability that doesn't require a degree, no? Kung hindi ka college graduate pero reliable ka, pwedeng-pwede ka dito, yung organized ka sa mga gamit, responsive ka, consistent ka, no? Kagaya nung isang katrabaho ko, sobrang galing mag-manage ng calendar, sobrang galing mag-manage ng mga tao, sobrang responsive, no? So meron akong ka-teammate na ganyan na executive VA siya. So ako kasi medyo halang yung kaluluwa ko. Hindi talaga ako masyadong organized, guys. So napakalaking saludo na ako sa mga executive VA talaga na sobrang organized, and deserve talaga nila yung malalaki na rate kasi ang mga executive VA pwedeng sumahod yan ng mga 18 to 25 to $35, depende sa experience nila, depende sa kalibre kung paano sila mag-handle ng tao. So, yun yung trabaho nila. So, sa pesos, around 70,000 to 150,000 a month. And the entry barrier is lower than you think. Kasi ang pinaka-importanting skill dito, 'di ba, yung maayos kang tao, hindi yung gaano karami pang skills ang meron ka or gaano karaming AI. Kahit na sinabi nating AI-powered executive VA, kahit gaano karaming AI yung alam mo, pero hindi ka naman organized, hindi ka responsible, hindi ka consistent sa trabaho, sa business, hindi ka for parang executive VA or hindi ka magiging magaling na executive VA. So, sinabi ko lang siyang AI-powered because most of the EVA positions now required na yung AI para madali yung trabaho nila, like organizing emails, scheduling calendars, and doing some repetitive work which honestly you can use AI like Claude can do. So, let's go na sa number 4 na niche. Okay, yung number 4 na niche po na nasa listahan natin is yung video editor or yung video editor VAs or whatever thing. Basta may video editing, no? Guys, ang daming content creators ngayon and YouTubers, TikTokers, podcasters, business coaches, and they all need video editors kahit may AI na. Okay? Kahit sobrang dami ng AI tools na may video editing, yung DaVinci with AI, CapCut with AI, Descript na AI na yung nag-handle ng video editing, guys, kailangan pa rin talaga ng video editor because yung video editor kasi hindi lang naman video editing yung skill niya eh. Marunong siyang bumasa ng pacing, marunong siyang bumasa kung paano nagta-timing yung mga story. So yung AI medyo napapanis nating mga tao kasi tayo alam natin yung pacing, no? Di lang natin alam sa mga susunod na mga years or 5 years from now, 10 years from now, di natin alam kung paano sila magde-develop, di ba? Kasi baka mga 10 years from now, wala nang trabaho ng mga video editor. Pero sa ngayon kasi, in my own point of view as a YouTuber, as a video manager or YouTube manager sa mga channel na hinahandle ko, kailangan talaga ng video editing na medyo matibay, lalo na sa mga channel na established na, yung meron ng quality na mine-maintain. So, ano yung ginagawa mo? Nag-edit ka ng mga raw footages, nagdadagdag ng subtitles at captions, nag-aayos ng audio, at ni-convert mo yung mga long videos into short clips para sa Reels or Shorts sa YouTube. No? So, yung income nito medyo mataas.
Depende, lalo na pag big time yung ine-editing mo ng video, like yung malalaking YouTube channel na or yung malalaking influencers. It pays around $5 to $15 per hour for beginners. Pwede umabot ng $20 to $30 per hour for experienced editors. So sa pesos guys, 50,000 to 100,000 naman yung binabayad. So pag per project naman, depende yan kung 8 to 15 minute video, pwede kang bayaran around $500 per video project na i-edit mo. Depende sa channel na i-handle mo at gaano kayaman yung business owner na yon. Kasi kung yung business owner ngayon ay there are in the field of yung malalaking pera, yung money-making niche, yung SaaS, malaki talaga yung budget nila for video editing. Ang minimum for 8-minute video is around $500 per project. Bakit ko alam yan? Huwag nyo nang tanungin kasi YouTuber ako. Alam ko yan. So, tools needed. Some of the tools people are CapCut, yung mga beginners, yun lang yung alam natin, no? Natin, tayo. But for professional editing, other use Final Cut Pro, DaVinci Resolve, or other AI video editing tools. So yung tip natin is, if you're just editing mga talking head, pwede ka nang gumamit ng Descript or Capwing. Both are browser-based na pwede mo ring i-download yung software nila at mag-edit ka sa desktop mo. Depende sa use cases ni client or depende kung gaano kaka-arte yung client mo. Doon depende sa gagamitin mong tools. Kasi may mga client na basic lang yung need nila. May mga client naman na gagamitin sa podcast so wala masyadong animation. They're just talking. No? You're just eliminating yung mga filler words or yung mga malalaking gaps para umikli yung video para maging compact siya. Basta iba-iba. Depende sa use cases ng client mo. No? Pwedeng pag mga gardening lang na niche yung i-handle mo, pwedeng cut ka lang ng cut, tas transition lang ng transition. Depende sa i-edit mo na video. Ang pinakamaganda lang dito sa niche na to, karamihan kasi ng tao guys ay ng video editing. So yung demand, yung supply nito medyo mababa kasi karamihan ng katwiran nila, ang hirap mag-video editing eh. Masyadong active yung brain ko pag ginagawa ko yung video editing. So yung demand for video editors medyo mababa. Medyo mataas, pero yung supply pala medyo mababa. Napagbaligtad ko lang. Okay guys, so we're at number 5. And I saved this one for last on purpose kasi this niche is isa sa mga pinakabagong niche. Hindi siya masyadong bago, pero in terms of video editing versus niche, bago siya. In terms of executive VA versus niche, mas bago siya. Yung demand medyo mataas at syempre, pag mataas ang demand, mataas din yung competition. At ito yung isa sa mga pinamataas yung income potential niya sa lahat. So, and if you're serious about earning more as a VA in 2026, you need to hear this, number 5. Number 5 is AI automation specialist. Guys, remember sa nakarang video, we talk about how AI is changing a lot of jobs, right? Well, yung AI automation specialist, they are the ones who work mostly with AI. Ano yung ginagawa nila? They automate workflows gamit ang tools like Zapier, Make.com, or N8N, or yung pinaka-love ko, si Claude AI or Claude Code. Imagine, yung task na dati tatagal ng 3 hours para gawin manually. With automation or automation specialist, natatapos na siya within 5 minutes. That's the value you bring to a client. No, hindi lang ikaw yung nagtatrabaho. Nagtatrabaho yung system mo para sa kliyente mo. And the income guys, ito yung part na nakakatawa kasi around $15 to $30 per hour pwedeng sahurin ng mga beginners pa lang. Na may alam hindi yung beginners pa lang na ngayon mo pa lang narinig. Yung beginners pa lang na nakakagawa ka na ng workflow, no? Meron ka ng training. Experienced AI automation specialist earns around $50 per hour. Yung mga experience na or mas mataas pa dyan. Sa pesos, that's 80,000 to 150,000 a month. And the best part, this is learnable. It's not rocket science talaga. Kahit ako, beginner pa lang in the automation space, natutunan ko na siya dahil ina-apply ko siya sa mga tools na ginagawa ko. Like yung panggawa ko ng script, yung app na ginawa ko for my client, yung manual data entry, ginawa ko siya ng medyo mas madali kung mapadali namin yung manual data entry. Tapos nakagawa na rin ako ng investment tracker. So kahit beginner pa lang ako, wala akong masyadong alam sa pag-code, sa pag-automate. Nagawa ko siya ng paraan kasi nga alam ko si Claude Code. So isa yon sa mga trabaho ng mga AI automation specialist is
mag-design ng workflow, no, workflow. At guys, no, pro tip lang, pag AI automation specialist ka, hindi lang mahalaga na alam mo gumamit ng mga tools like N8N, Make.com at Zapier. Ang pinakamahalaga talaga sa pagiging automation specialist is for me is dapat marunong kang bumasa ng workflow or marunong kang mag-isip kung paano tumatakbo yung business process ng client. Yun yung outcome na ibinebenta mo, no? Kung paano mo napapadali or paano mo sasabihin kung paano mo ibebenta yung service mo as automation specialist. Hindi mo pwedeng sabihin na or ibenta na lang yung workflow. Dapat alam mo rin yung outcome na binebenta mo. Like, I can create a video for you within 1 day using automation, or I can save you 40% of your time doing your manual work, 'di ba? Yung output yung dapat mo ibenta, hindi yung alam mo lang yung application na ginagamit mo. So yun guys, so we covered the 5 niches, no? Pero paano mo malalaman kung alin ang tamang niche para sa iyo? Simple lang, 3 tanong lang. Una, what skills do you already have? No? Active ka ba sa social media? Social media user ka ba? No? Lagi ka bang nag-scroll sa TikTok, sa Facebook? Potential, medyo may pagka-social media VA ka. Marunong mag-edit, no? Mahilig kang mag-edit ng mga reels mo sa TikTok, yung mga reels mo or stories mo sa Facebook, mahilig ka ba mag-edit ng video? Pwede ka mag-video editing kung hilig mo mag-edit-edit. Or if you're organized sa bahay, mahilig kang mag-ayos ng mga damitan mo, malinis yung bahay mo, malinis yung email mo, probably you are a very good executive VA kasi yun yung trabaho mo, mag-organize, i-organize si client, no? And pangalawa, magkano ang gusto mong kumita, no? Kung 25 to 35k lang yung goal mo, which is yung karamihan, yun lang yung goal ng iba kasi nga mostly yung beginners, they don't really dream so much. Gusto lang nilang magka-work. Kahit alin sa unang 3 niche works, no? So 80,000 yung target mo, pwede mong i-target talaga yung AI automation specialist. Pero nga medyo nakakabaliw yung niche na yan, no? Medyo meron niyang learning curve na tinatawag. Medyo mataas yung learning curve niyan kasi medyo may pagka-techy yan pag AI automation specialist yung pinili mong route. And you're probably going to research a lot if you're going to choose that niche, no? Mag-research ka sa YouTube muna, and pag nagustuhan mo yung mga tao nagtuturo sa'yo, pwede kang bumili ng course, pwede kang mag-avail ng training, pero depende. Ako kasi, natutunan ko yung automation on the job and also by applying it to my own hobby. No, yun yung paano ko natutunan. Hindi ako bumili ng course to learn AI automation. And pangatlo, willing ka ba mag-upskill? No, because the higher the niche, the more learning required. Pero remember guys, the more you learn, the more you earn, di ba? That's how it works. So yun lang guys, ito yung 5 best VA niches for beginners in the 2026. Amazon VA, social media VA, executive VA, video editor, at yung pinaka-exciting is yung automation specialist. And that's for my point of view. Pwedeng iba sa inyo. And by the way guys, sa mga gusto mag-subscribe, huwag kayong makalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin yung like button and click nyo na rin yung bell para magtumunog yung bell kapag nag-post ako ng susunod na video. Yun lang po guys, and I hope you have a wonderful week and God bless sa inyo lahat, and see you on my next video po. Salamat!